Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, at matindi, mainit mga kaibigan, muli ang pagtatalakay, paghatid sa inyo ng latest update tungkol dito sa matinding pag-aristo kay Kibuloy. Kumpirmado ho, nagpahayag ang pagsuporta, nagpahayag ang direktor ng PNP diyan sa Region 2 sa Davao na sila ay handang-handa na at nagkaroon pa nga ng pagsasanay kung paano nila makuha, madakip itong si Kibuloy ng mapayapa, nang walang masasaktan. Samahan niyo po akong pakinggan, panoorin kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na kaibigan, samahan nyo po akong panoorin. Nakahanda ang Davao Region Police na tumulong sa pagsisilbi ng arrest order laban kay Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kasunod yan ang paglagda ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa arrest order dahil sa patuloy na pag-isnab ni Kibuloy sa investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng sexual abuse at iba pang pang-aabuso laban sa kanya. Ayon kay PNP Region 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, hinihintay na lang nila ang koordinasyon ng Senado. Kami dito, we're just preparing also if ever yung warrant ay madala na dito sa Davao or transmitted to us, no, to PRO 11. And if the Sergeant at Arms of the Senate or the Congress, whoever the warrant is addressed to, kung nasama pa sila dito and we will assist them, we will see. But this is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready to serve that. Pero bago ito, nauna na raw nagsagawa ng conference sa mga opisyal ng Davao Police kung saan tinalakay ang legalidad at diskarte na gagawin nila sakaling may lumabas na arrest order. Naniniwala si General Delvo na nasa Davao pa rin si Kibuloy. He's from Davao, no? And well, you surely know that sinabi naman ng lawyers niya, if they would say that if they were in the shoes of Pastor Kibuloy, he will not leave Davao because this is his home. This is his safe haven. So the probability is he is here. And then kung pag-serve sa warrant, no, it's a normal process, given due process, the legality and everything, and if we found him to be around Davao, no, we just serve him to that warrant together with the Sergeant at Arms or the representative of the Senate or Congress. Kasama sa ikinukonsidera ang pag-aay ng arrest warrant sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy. Kaya naman pinaghahandaan na rin nila ang posibilidad na pag-alma ng mga tagasunod dito. We all know that the members will be agitated by it, of course. But the police, we are ready for any eventualities at the outcome of this serving of the warrant. Panawagan ko for sobriety, no? And then you just take the law, take its due course if it's legal, no? And anyway, there are lawyers to contend with, in which we all know that, of course, that's the Senate, highest body rin yan, na lawmaking body, issuing the warrant. Kami sa police, kung ano yung legal and due process, we will be doing what is right. Alex, ayon sa Davao Police ngayon ay wala pa naman daw silang namomonitor na anumang movement nitong mga taga-suporta ni Kibuloy. Pero kung sakali man, may mga nakahanda daw silang security plan para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan doon sa kanilang lugar. Alex? So paano yan, Mar? Aantayin muna nila ang team mula sa Senate Sergeant at Arms bago kumilos ang PNP Davao? Or pwede na silang gumawa ng kanilang sariling hakbang at aantayin na lamang ang pagdakip dito kay Kibuloy? Well, Alex, ang normal process kasi dahil nga Senado ang nagpalabas nitong arrest order, ay hihintayin nila yung representative ng Sergeant at Arms na magtungo doon at handa sila na i-assist itong team
para maisilbi ng maayos yung arrest warrant. Dahil hindi naman daw criminal case pa ito, hindi ito yung karaniwang warrant of arrest na galing sa korte. Dahil kung ito'y karaniwang warrant of arrest na galing sa korte, ay maaari yan i-transmit sa kanila. Dahil kung matatandaan mo, meron namang i-warrant na ngayon ng PNP at kung sakaling makakuha na sila ng kopya, ay sila mismo ay maaari ng magsilbi nitong warrant of arrest. Pero hindi yan yung sitwasyon niya dahil ito ay arrest order mula sa Senado kaya kailangan ng mga kinatawan ng Sergeant at Arms. At isa Alex? pa, Mar, hindi naman kaila sa ating po mga kababayan, no, na kamakailan lamang ay itinalaga ni Pastor Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang quote-unquote caretaker administrator ng naturang lugar kung saan nakahimpil itong si Kibuloy. Masasabi man ng PNP na magkakaroon ba ng balakid sa pag-aresto dito kay Kibuloy? Dahil alam natin, ang dating Pangulo ay dati nilang, sabihin natin, na Commander-in-Chief. Yes, actually, kasama yan sa mga pinag-aralan doon sa ginawang pre-conference nitong Davao Police. Ang sinasabi nga nila, kung sakaling itong si Kibuloy ay nandoon sa Glory Mountain, ang consideration dyan isang private property yan. Kaya may mga legality na pinag-aralan dyan kung paano isisilbi ng maayos at mapayapa itong arrest warrant. Pero bibigyan naman daw ng due process itong si Kibuloy at maaari niyang gamitin yung mga legal remedy para nga dito sa kinakaharap niyang asunto. Alex? Isa pang ihabol ko na ng tanong, Mar, no? Dahil kanina sa radyo ko rin nababanggit ito, dahil wag na tayong lumayo. Meron na itong kasaysayan na kapag ang isang leader, isang grupo ay hinuhuli, abay pumapalag yung kanya mga supporters at hindi lang pumapalag, ay gumagamit pa ng dahas o di kaya armas. Handa ba dito ang PNP sakali mang mangyari ang kinakatakutan? Yes, Alex, kasama yan sa ikinonsidera din itong mga otoridad. Kaya nga, ang paghahanda nila ay yung agitation ng mga member dahil talagang hindi maiwasan yan dahil mga tagasunod niya itong mga magpoprotekta o inaasahang magpoprotekta sa kanya. At yung Glory Mountain, inaasahan din na may mga security yan doon sa kanilang compound. No? Kaya kasama yan sa security consideration nitong PNP 11. Pero pagtitiyak ni General Delbo, handa sila sa mga ganitong insidente at ang titiyakin lang nila ay magiging maayos at mapayapa yung pagsisilbi ng arrest order laban dito kay Kibuloy. Ayun, parang ang panawagan ay sobriety, mahinahon ang pagsisilbi dito sa arrest warrant. Okay, maraming Alright, shoutout po sa lahat mga kaibigan. May 25. Maraming salamat, ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Pwede po natin suportahan din yan kapag gusto nyo lang ang Nate 25. Ito, mga kaibigan, kumpirmado na tuluyan na ho, wala nang sagabal para ika nga po'y maristo. Itong si Kibuloy at nagpahayag itong direktor ng PNP diyan sa Davao Region 2 na sila ho ay nakahanda kapag humingi ng tulong itong Senado tungkol dito sa mapayapa, walang masasaktan, makuha si Kibuloy ng legal na sinasahad po ng warrant of arrest, mga kaibigan. So magandang balita ho dahil mismong taga Davao ay sumusuporta dito ho sa ika nga po'y pag-aresto. PNP po ng Davao yan, sumusuporta sa pag-aresto at tutulong dito po kay Kibuloy. Marami po ang nabanggit nila diyan na sabi nga, according sa gulong ng video, ay mayroon silang paghahanda. Ibig sabihin niyan ay kung lalawakan ho ng ating pangunawa, ay nagkaroon po sila ng sapat na kaalaman tungkol dito sa gaganapin ng pag-aresto dahil ay hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na itong si Kibuloy ay may taga-suporta. Posible na ito ho ay harangan o ika nga po ay magkaroon ng kaukulang pagprotesta, kaukulang ika nga ay pagbabanta para hindi maaresto itong si Kibuloy. In one word, mayroon po silang
ginawa na paghahanda. But I'm very sorry, pasensya na ho. At ayaw ko naman sumubra kung hindi po natin tatalakayan sa issue po nang ika nga po pagtulong nila. Medyo tipid muna ako sa mga ganyang issue dahil alam nyo ho, pag ganyang mayroong paghahanda, kung ano man ang pinaghandaan nila sa legal na proseso para maaresto nang ika nga po mapayapa, walang matadamay. Itong si Kibuloy ay mayroon po mga confidential, secret na galawan dyan na sila lang ho ang nakakaalam, datapuat. Nire-respeto ko po yan. Hindi po natin pwedeng talakayin yan para sa akin lang. At nang sa ganun po ay talagang maging confidential ang kanilang galawan kung ano man ang mga pinag-aralan nila dito na galaw upang madakip ng tuluyan itong si Kibuloy. At nang sa ganun, maiwasan po natin na ika nga po madistract, maunahan ng anumang ika nga po impormasyon na may babato diyan ho sa kabila. So, nirespeto po natin yan. Pasensya na. Kung medyo tipid ng pagtatalakay tayo doon, wala tayong ika nga mga diin. At gusto natin bigyan sila ng karapatan na confidential na hindi pwedeng ilabas ang kanilang mga matinding galawan na ika nga po pinag-aralan, pinaghandaan dito sa pag-aresto ho kay Kibuloy. Okay, mga kaibigan, alam niyo ho, itong si Kibuloy ay may warrant of arrest. Dalawa ho yan. Matuna ho magsisilbi ay itong Senado. Yung balita ho na ho yan na panood natin diyan sa gulong ng video ay kagabi. So data sabi nga diyan ay wala pa silang nare-receive kasi kagabi po hapon po yan diyan sa Davao. But ngayon no, I'm sure ay gumulong na yan, tumulak na papuntang Davao upang isilbi ang warrant of arrest na yan. Diba? Alam niyo, tayo po ay ayon sa ating pagsasaliksik at ayon din sa galawan ng gulong ng investigasyon at pinapakita nitong si Kibuloy dahil sinusubaybayan po natin ito. Ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ito ay may kaso na sa korte. Child abuse at mayroon pa ding child abuse, qualified trafficking. Nakasampa na ho sa korte yan. Kaya't alam, posible na magkaroon po na ika nga po pag-iwas para hindi maaresto itong si Kibuloy. Alam niyo ho, mga kaibigan, hindi po tayo nagmamarunong. Ayaw ko po kayong hatidan ng anumang fake news o hindi akma dito sa ating pagtatalakay. Sapagkat nasabi ko ho na posibleng umiwas o ayaw magpa-aresto dahil takot si Kibuloy na humarap sa ika nga po'y Senado. Hindi po niyang kinakatakutan ang pagharap sa Senado, I'm sure. Ang isa pang kinakatakutan niyan ngayon ay itong warrant of arrest na ika nga po'y kaso niya diyan po sa korte na pwedeng lumabas anytime. Ito po ay Nobel recommendation, itong child abuse, qualified trafficking. Ay sa Kongreso ho, pwede ka pa makalabas. Pwede talaga 100%. Ilang araw ka lang makukulong ho. O kahit i-contempt ka nila, di ba? Kahit nakakulong ka sa Senado. But ang tanong dito ay isa pang kinakatakutan, I'm sure, ni Kibuloy. Kaya ito ay halos magkang-ihi na sa kanyang kinatatayuan, mga kaibigan, sa pag-isip na ika nga po'y kahihinat na niya kapag umattend siya o magpahuli dito sa Senado. Kung abutan man ho siya, habang nakakulong siya diyan sa Senado, mga kaibigan, sa maniwala at kayo hindi, posibleng mangyari ho na habang nakakulong diyan sa Senado, ay posibleng mangyari na ang warrant of arrest niya diyan sa korte ay posible din lumabas. That's why, yan po ay Nobel recommendation. Walang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang iyong kaso diyan sa korte ay nakakulong ka ho.
diyan sa kulungan na tunay na kulungan. Ngayon, wala po siyang lusot dito. Isiserve ang warrant of arrest diyan ho sa Senado habang siya nakakulong sa Senado sa pag-contempt naman ng Senado. Kaya isa din po yan ng mga dahilan na ayon sa ating pagsaliksik at pag-aaral na nagbabase ho tayo sa takbo ng galawan nito ni Kibuloy at sa takbo ng kanyang mga warrant of arrest na ikangapoy posibleng lumabas at siyempre nagbase rin po tayo sa mga kaso na nakapile diyan sa korte, mga kaibigan. Okay, alright. Mahabang talakayan to. I'm very sorry. Kinulang na naman tayo sa oras. At napakarami pang dapat natin bigyan ng highlight dito. Kulang po tayo sa oras. Muli po, wag natin kalimutan. Isang like lang po sa bawat upload kapag may pagkataon po tayo. Ang public opinion nyo po ay napaka-importanting mahalaga. Kasama ho kayo sa ikangapoy paghadlang kung ano man ang tunay na pinaglalaban natin dito sa ating pagtatalakay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.